Pero syempre, kinakailangan po din pa-check up niyo po sa doktor. Ganon. Sabi nga, if symptoms persist, consult a doctor. Okay, so let's go ahead na sa ating well, anyway, before nga pala, I would just like to thank yung ating mga distributors na like yung ating mga trees. Mayroon ako nakita kanina yung ating isang 3-star o mga parang sa director na yata na joining sa ating kwan ngayon, si Mr. Margo Auditor. So thank you very much sa pag-attend. Ito nga pala, gusto ko rin pasalamatan si May Advincula kasi siya is very, ang sipag niya, nakikita ko siya, post siya ng post ng pag meron siyang nagre-research siya, then pag meron siya nakita, pag may nag-question do sa ethical testimonial, siya nagpo-post nung nagre-research siya, and then mayroon siya nakita mga let's say, mga diagrams or something like advisories. So, pinupost siya. So, thank you very much. Siguro at least nababawasan yung kasi pag minsan hindi ko na magawa talagang mag-answer kasi sa group chat minsan titingnan ko siya sa umaga, titingnan ko. And then siyempre magpe-prepare na ako. Ay pag ako'y nag-busy na sa clinic, ay hapon ko na uli mabubuksan yung aking kwan. So pasensya na po kung hindi ko agad masagot. Actually, meron akong isang hinahanap na sa group chat na may question sa akin. Ito regarding yun bang may cancer patients. Pero, di ba, lagi naman ang mga doctors ay skeptical. Well and good at marami-rami na pong doktor ang medyo naniniwala na sa iTera Care ngayon. Pero marami pa rin pong hindi. So, kasi pag sinabi ng doktor na ay masama diyan itong iTera Care device, so it's your choice na po. It's your option. Kasi ako bilang doktor, di ba, sabi nga namin sa mga doktor is, kung meron kang gagamitin or kahit gamot, kahit na anong ibibigay mo sa pasyente, ang alim mo, nag-stick po kami doon sa principle, first, do no harm. And I see and nakita ko naman po na ang iTera Care device ay wala pong harm na magagawa sa inyo. So unang-una, hindi po siya invasive. Ano po, hindi invasive. Ibig sabihin, hindi naman po siya pumapasok yung, let's say, katulad ng gamot ay tuturok natin sa pasyente o kaya halimbawa kasi nag-acupuncture ako dati, gumagamit ako ng needles and natatakot kasi pwedeng magkaroon ng side effect din. Let's say sabihin natin na magkaroon ng infection o kaya meron kang mahit na blood vessel biglang dumugo, so matatakot ang patient. With iTera Care device, very safe po siya, very safe. Yun lang po ang masasabi ko po with regards to iTera Care. So let's go ahead, Mai, with that question and answer. Yes, thank you very much po, Doc Alex. I know that you are as excited as we are, no, in terms of yung question and answer portion po natin. At Yes. napakarami po na naman nating mga questions Sabi ko nga, right maagap now. tayo ngayon. Opo. So, i-regulate lang po natin, before we start, of course, ililimit lang po natin yung ating mga questions. Ang gagawin po muna natin, babasahin na lang po muna natin ang ating mga nandito po, nasa chat box natin. And if there are questions na kailangan pong i-clarify or ma-clarify ni Dr. Alex at kailangan niya po kayong makita, magre-request po tayo ng video on. Or if you feel, na talagang kailangan pong masagot ang inyong tanong, then pwede po kayong mag-video on at unmute, ng inyong sarili. But of course, please, I plea lang po sa inyo na please direct medical question lang po ang ating itatanong, and please limit it to 2 lang para po mabigyan po natin lahat ng pagkakataon makapagtanong po. Alright, kasi naghintay po yan ng 1 week for Dr. Ibay to answer the medical questions. Yes. Alright, so sige po. I hope you agree. You can type agree. You can type 1 if you agree, para naman po magising ang ating mga kamay. Alright, so let's begin. Doc, are you ready na? Yes, okay, go ahead. Good. Yes, you're ready. So yan, Doc, meron po ito na operahan daw last 2018 because of aneurysm. Saan daw po pwedeng i-blow? Sige. Anong aneurysm of? Kasi aneurysm, ibig sabihin, nagkaroon sa blood vessel. Pero saang part ng katawan? Pwedeng sa brain, pwedeng sa aorta. So please specify po kung saan yung aneurysm.
Yeah, si Miss Unstoppable R. Siya po yung nagtanong nun. So, Okay. paki-clarify po later. Yes, Okay. baka client niya yan. Sige. Alright. Yes. How about naman po yung may bukol sa baga? Ay, sandali lang. Parang gusto niya nang magsalita. Pa-unmute lang po, ma'am. You can now unmute yourself. Ay. Hello po. Ayan. Unmute yourself na po. Okay na, ma'am. Yes po. Good evening po. Nice. Good evening. Doc, good evening. Yes, good evening. Yung sister ko po kasi noong 2018 na operahan po ng aneurysm po sa ulo po. Okay. Sige. Oo. Then po, since mayroon na po silang device, natatakot po siya na ibublow doon sa part ng inoperahan po. Yes, most likely kasi kung yan ay aneurysm, may ginamit yang clip. Kiniklip yan sa loob. Ano? Yes, So yes, probably Doc. that's metal yun. Metal or something na foreign body. So if ever meron siyang ganon, i-avoid yung area na yon. So pwede naman siyang yung i-blow around it, kasi part ng kasi ang ano din yes, around Doc. Pero other than that, avoid na lang niya yung merong yung mayroon po sa head ay opo. Yes, oo. Avoid niya lang yon. Pero pwede naman niyang gawin yung basic protocol. Lahat yes, yun pwede niyang yes, gawin. Doc. Okay. Yes. Ayan. Thank you very much. How about the water, Doc? Tuloy lang din ang blower water, charged water? Yes, oo. Sige, dapat uminom siya ng Okay, oo. Okay. Sige, Doc. Thank you very much, Doc. Okay, welcome. Thank you, ma'am. Okay, so how about Thank you, Mami. Thank you po, thank you. Doc, para naman po sa may mga bukol sa baga daw, bukol sa gallbladder at kumakapal na matris, paano daw po siya ibublow? Okay, so una muna yung bukol sa baga. So mas pulmonary nodule, so hindi natin alam kung yan ba ay, kasi pwedeng yung bukol is something granuloma. Yung granuloma, yung tuberculosis yun, pwedeng nagkaroon siya, or pwedeng neoplasm. Pag sinabi nating neoplasm, it's more of parang cancerous. So kung alin mang area ng part ng lungs niya, either left or right, dun niya itutok for 15 minutes 2 times a day, aside from the basic protocol. Tapos yung isa, sorry, sa bukol daw po sa gallbladder. Bukol sa gallbladder. Usually mga naman yan, yung mga gallbladder polyps yan, anong tawag natin, hindi naman delikado. Non-malignant siya, mga benign lang, or hindi naman hindi pinapansin, pero wala naman siyang magiging parang side effect, kumbaga. No? So, okay lang yun. Pero pwede niyang i-blow yung yung gallbladder niya mismo. Yung site ng gallbladder, so yung gallbladder is nandito po, yan, dito sa liver, sa ilalim po ng atay, dito sa ilalim ng ating ribs. Kung yan. Doon po, i-blow nyo lang po yun, 15 minutes 2 times a day. And then yung isa ay mattress ba? Yung mattress po, kumakapal ang mattress. Kumakapal ang mattress. So may pwedeng adenomyosis, pwedeng ganun. Pero hindi naman siya malakas mag-bleeding. Kasi baka hindi kaya myoma, so maraming pwedeng condition. So anyway, basta i-blow niya dun wag lang talagang may severe bleeding during the time na nagkakaroon siya. I-blow niya lang yung hypogastric area, which means yung puson, for 15 minutes 2 times a day. Okay po yun. Alright. Okay. Doc, ang protocol naman daw po sa Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma. Okay. Kung nasaan kasi Hodgkin's, ibig sabihin mga lymphoma dito usually yun. So kung nasaan yung mga lymph nodes na malalaki, so doon niya i-blow. So basic protocol, tapos i-blow niya yung kanyang yung area na merong mga, usually dito tumutubo yan sa mga leeg. So anyway, lagi naman natin kasama sa basic protocol yung lymph nodes sa leeg. So pwedeng mas tagalan niya. Pagdating dito, instead na 2 minutes lang, gawin niyang 10 minutes bawat side ng kanyang leeg. Okay? Medyo okay ba yung audio? Sabi, may nag-message kasi medyo mahina daw. Okay na? Okay lang naman po. Okay po. Sige. Yes, Doc.
Okay, so next po is from Miss Ellie. Wow. Pwede kaya yung Care therapy can generate the spike proteins in COVID vaccinated people? Kasi daw po ang na-observe niya na different ang effect sa kanya pag nag-blow siya ng vaccinated versus sa unvaccinated person. So, kung ang purpose ninyo is parang medyo hindi, kasi ito ha, sa mga nagiging patients ko kasi, usually, ang kinocomplain nila, mula daw nung sila ay ma-vaccinate, mabigyan ng vaccine for COVID, ang dami-dami na lang daw nararamdaman. Yung isa, lagi daw siya nagkakaroon ng irritation. Yung isa, tumataas na daw ang blood pressure niya. Meron naman, nanghihina daw siya. Meron yung iba, lagi na daw siya nagkakaubo-sipon. So, ganun. Well, anyway, ganito ang gagawin ng ating ITERA. Di ba? Marami tayong testimonials. Yung una-una, di ba, meron tayong isa na, di ba, tag dito COVID, tapos yung sa vaccine, di ba, hindi na siya halos, sa sa ibang bansa ito, hindi na siya halos makalgulapay, Balance. parang hindi na siya nahihilo, parang balance siya. Pero nung mag-start siya mag-ITERA, so nagbago, nakalakad, nakakibo na siya, okay na yung kanyang balance, yung sabi nga, yung kanyang quality of life, ibig sabihin yung pang-araw-araw niyang daily activities ay nagagawa na niya. Dati talagang nakakano siya. So ang magagawa kasi ng ITERA is ibuboost niya yung immune system natin. Ibuboost yung immune system. So kung ang pinoproblema ninyo ay yung parang nanghihina, later on sa paggamit ng ITERA, marireverse po yun. Marireverse po yung mga parang naging side effect ng COVID vaccine sa kanila. Okay. Tama Dok, ba? Nasagot ko ba yung tanong? Yes po, yung sa COVID, kung nag-form siya ng spike protein. Makaka-help daw po ba ang device for hemifacial spasm? Yes, pwede po. So, ano lang po. Kung aling side ng face po ang nagkakaroon ng spasm, yun na lang po. So, kasi kung ang pagkakaiba naman niya, with Bell's palsy, napaparalyze po yung nerve. So, parang ito naman po, yung nagkakaroon siya ng spasm, yung laging parang nag-overactive po yung muscle twitching, nagkakaroon siya ng muscle twitching. So, nag-overactive po yung ng function ng muscle. So, yung nerve. So, pagka ginamitan mo po siya ng ITERA, at least ma-regulate na. Mag-slow down yung ng spasm niya. Alright. From Miss Elisa Panalo. Medyo ano po ito? Babasahin ko pong mabuti, no? Combination with bilateral facet joint hypertrophy causing moderate to severe bilateral neural foraminal stenosis. Yan daw po. Pakiulit yung Bilateral facet joint hypertrophy. Okay, oo. Causing moderate to severe bilateral neural foraminal stenosis. Anong level ng vertebra? So ang ibig sabihin kasi noon, doon sa vertebra, parang yung stenosis, ibig sabihin po lumiliit. So ang effect po niya ay naiipit yung litid. So kung naiipit yung litid na yon, magkakaroon either ng paralysis o pain doon sa part ng naiipit. So ang importante kasi doon ay anong part ba ng vertebra? Kasi may cervical, thoracic, lumbar, sacral. So kung nasaan po doon yung problema. Then kung saan, kita naman po sa MRI yan, MRI kasi yan. Doon nyo itutok yung yung ITERA, yung i-blow, mga 15 minutes 2 times a day. Wag lamang siyang baka merong previous operation, nagkaroon na po ng implant. So avoid lang. Pero otherwise, lumbar daw sa lumbar. So dito mo i-concentrate yung blower mo. 15 minutes 2 times a day. Okay? Yung buong ito na, wag nang left or right. Basta buong ito na. Kasi anyway, masasakop naman yan ng ITERA. So, lumbar. Sige, okay. Lumbar, alright. Buti mabilis mag-type si Miss Elisa. Okay, so pwede daw po bang iwad ang patient na merong stent sa ureter?
ureter, ay di wag po. Ano, sige. So yun ang isa sa mga ating ina-avoid or contraindication sa paggamit po ng ITER. Okay? Okay. Sabi po pala, pwedeng lakasan ang voice, no? Kanina po pala yon. Pero ngayon po okay na, Doc. Ano daw po ang protocol for benign prostate hypertrophy? Okay, sige. So, although lagi na natin nadidiscuss yan, ano? So, ang prostate gland nandito. It's below, sa lalaki lang ang meron no, na, it's below the bladder, urinary bladder. So, kung ang urinary bladder ay na ito, although yung ano yan, ano, tignan ha kung makikita ko. Ayan, okay, sige. Pwede pala ito. Pwede makita. So, nandoon yung urinary bladder. So, kung i-blow nyo po, yung direction ng inyong blower is pababa. Doon itututok sa puson. Ano, yung puson, yung hypogastric area. Pero ang tutok nyo ng blower is medyo pababa po ng konti. O medyo 45 degrees papunta po doon. So, parang anyway, kahit naman po dito lang, sa may baba dito, pagpe-penetrate pa rin yung ating terahertz. Or mas better kung medyo 45 degrees papunta po doon sa puson ang pagtutok po ninyo. Dapat po pababa, Doc. Hindi pwede sa ilalim. Pababa. Directed downwards pero at least 45 degrees na nakatutok doon sa. Alright. Okay, from Miss Joy Lagman. Ako po since August nararamdaman ko na itong likod ng hips ko. Tapos pati itong likod ko parang ngalay na ngalay. Likod, so sa back. Okay likod, po. Maganda po ang gamitin ng ITER. It will help a lot pag mga ganyan pong cases. So i-blow nyo lang po. So iba kasama naman sa basic protocol yung sa spine. Pero kung saan yung part ng likod po ninyo, the back na medyo mas nararamdaman po ninyo yung nangangalay or masakit or whatever na parang doon nyo po i-concentrate. 15 minutes 2 times a day. Okay po. Pati ang likod ng hips daw po niya. Likod ng hips. So isama nyo yun, pati yun. Yung hips, ito. Yan, sige dito. Okay? So yan. So i-ano nyo lang po. I-blow nyo lang po yan. Tsagain nyo lang. Ganda po dyan. So kung saan masakit, doon i-blow ng 15 minutes. Yes, napakaganda po dyan. Okay. So gaano daw po katagal i-blow ang may PCOS? PCOS, ganun din. Ang natin protocol is just minimum ng at least 15 minutes 2 times a day. Doon po sa hypogastric area, sa puson. 15 minutes 2 times a day. Alright. Ito, GERD. GERD po, Doc. GERD reflux. Na colonoscopy at na endoscopy na siya. And ang findings daw po, sobrang gasgas daw ng intestines. At kaya po hanggang ngayon, sumusumpong pa rin ang GERD. Hindi maluwag ang paghinga. Okay. So kasi ang GERD, ang ibig sabihin nun, hindi intestine ha, pag sinabing sa GERD. It's sa esophagus. Yung gastric, yung stomach, and then papunta po dun sa esophagus. So, bali, ang pagkain kasi natin from mouth, esophagus, tapos sa gastric. Hindi po intestine. Although, in-endoscopy na siya, ang nakita sa kanya, nagagasgas na. Actually, nagagasas ang itong esophagus niya at sikmura. Kasi umaakyat nga po yung acid. Umaakyat yung acid. So, meron tayong mga ina-advise dyan. So, drink more charged water. Makakatulong po ang charged water. And then, isa pa, huwag kayong hihiga agad pagkakain. Huwag agad hihiga pagkakain. Kasi usually, sarap, pag inaantok tayo, lalo sa tanghali, tutulog agad tayo. Okay, sa gabi, pagkakain, pag inantok, okay, minsan pagod na pagod, kumain, then tutulog. So, and then, ang paggamit naman ng ITERA ay from the stomach. Kasi ang ibig sabihin po kasi, kaya nagkakaroon ng GERD, yung sphincter, yung sa sikmura, ewan ko kung makikita natin. Oh, no, wala dito. Yung sa sphincter ng sikmura, yun yung parang pag kumakain kasi tayo, di ba, bababa. So, hindi na siya basta aakyat doon. Pero naglilik, umaakyat yung acid sa ganon. So, yun yung nararamdaman natin na parang merong, kaya ang tawag natin heartburn. Kasi parang meron siyang hanggang dito, pag minsan pakiramdam nyo, parang lagi kayong
maasim o parang namapait ang panlasa. Ang gagawin niyo po diyan ay yun, yung nabanggit ko, inom ng charged water, at least 8 glasses, avoid po ang ang tawag po yung hihiga agad, and then i-blow niyo po mula sa sikmura. Okay, pwedeng up and down, sikmura hanggang sa lalamunan, pag ganun-ganun po yan. Okay? 15 minutes po 2 times a day. Okay. 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 Okay, nanay na may breast cyst. Ayaw daw po magpa-biopsy. Ay TheraCare lang daw po ang gustong gamitin. So saan po pwedeng i-blow? Okay, so siyempre as a doctor at ako po ay nag-oopera. Ang aking advice lagi sa ganyan ay siyempre dapat excision biopsy ang gagawin. Well, anyway, mula nung dumating yung TheraCare na yan, although ako personally hindi ko pa rin siya talagang parang komportable na basta gamitan ko TheraCare. Although meron akong ginagamitan na pailan-ilan, pero siyempre as a doctor, ang advice ko lagi dyan is pero kung halimbawa, kung aling part, kung mga, kasi tawag dito, siyempre, pa rin, parang mortal sin kasi sa amin yan, sa doktor, na kumbaga ay hindi mo advise ng pasyente kasi parang ganito, lahat ng bukol sa katawan natin, abnormal yan. Although meron sinasabing benign, yung benign, ibig sabihin ng ordinary bukol, pero dapat wala tayong bukol sa katawan. Nang normal, walang bukol, di ba? Yan ang una. Kaya dapat, kung may bukol, alisin yan. Pero with TheraCare, di ba, yun nga inyong di ba, yung test, yung si Ayan sa Yes, Davao, yung di ba? Meron siyang Australian po. malaking cyst sa likod, sa batok niya na after, tagal-tagal na 58 nun. years. Pero, yes, Yes. imagine, after paggamit lang ng iTera, natunaw. Actually, For 14 days po. yes, kachat ko nung minsan, nung Non-invasive. isang araw si Ayan, binababanggit nga niya yung tungkol dun sa kanyang, yung nangyari sa kanya. So, kung may bukol, there's no harm in trying. Tsagain mo lang po, tsagain mo lang. Hindi natin masasabi kung gaano katagal yan, ha? Hindi yan kasi iba-ibang tao, iba-iba po ng reaction. So meron yung iba na ilang sessions lang nawala, pero merong iba, nakatagal na po. Kung sarili nyo yung device, tsagain mo lang po. Kung talagang ayaw nyo magpa-opera. Okay? Yes, okay. Napakamura po ng device compared Yes, sa oo. operation. Ito ko lang tamo. Kung kahit simple na breast mask, ang i-charge, in fairness sa aking mga kapwa doktor, ang minimum na charge sa ganyan, pag sa is 20 to 30,000. Yung simpleng cyst lang yan, yun magagastos mo. Imagine, magkano ang itera? 18,000. Di yung pwede mo pa. Yan, sige. Kung talagang ayaw mo pagpa-opera, mas mura ang itera. Hindi ka pa nabuksan. Yes. At marami ka pang Yes. paggagamit ng iba. Malay mo, kasi alam mo ba, pag minsan, may pasyente ako na natanggal na yung isa, may tutubo na namang isa, at meron akong isang Another naging pasyente. 20,000. Oo. Meron ako isang pasyente, dalaga siya, around 20s lang, early 20s. Sa isang breast niya, may 4 na breast mask akong tinanggal. Kasi papasok siya sa trabaho, siyempre pagka papasok sa trabaho, kinakailangan clear ka dyan. Wala kang mga bukol-bukol. So, sinaga ko yon, isang setting, 4 na bukol ang pinagtanggal ko sa kanyang breast. So, 80,000 yun, Doc. Ay, hindi. Pag ako, mura lang. Nako, madaming maghahanap sa inyo, Doc, kahit nasa Pag ako, Calawag kayo. lang. Kaya kasi kahapon, kailan ba ako may naka-schedule akong, bukas yata, may naka-schedule ako for excision biopsy. Oh my. Alright. Sige po, mabuti na lang po kayo sa inyong magpapa-opera, no? At least hindi ganun kamahal. Ayan. Sabi po ni Miss May Advincula, tongue twister daw ang mga sakit ngayon. Tama, ang hirap i-pronounce. Okay. Hello, Yeah. hello. Hello, May. Yeah, Miss May. Yeah, napakasipag ni Miss May. Maraming salamat. Nagpapasend ng copy ng video mo, Doc Ibay. Ayan. Paiwan lang po ang inyong mga email addresses.
Okay. Naku, napakadami Buti na lang naalala kong i-record po itong Q&A. Tuloy-tuloy po ako nagsasalita kanina, hindi pa pala na-record. And mabuti na lang po yung start ng Q&A nyo talaga doon. Ayun. Alright, so ang tita daw nagdadialysis twice a week. Ano daw ang dapat na proper wanding sa case niya? First time niyang umattend ng Zoom meeting Okay, with you, sige. Doc. So dapat meron ka ng sariling device kasi importante 'yon ha. Hindi yung dapat magpapa-therapy ka lang o meron mag-ano lang sa'yo. Dapat talaga may device ka na. So paano? Very important diyan is yung basic protocol ha, kinakailangan mo. And then yung kasing kidney, okay? So itong aking model maganda to, tignan mo ano. So okay. Yung kidney kasi nandito. Yan ha, yung kidney natin. Kidney. So, Doc, ang katapat ano niya po sa center pa ng konti? sorry. Yan, Ayan okay? po, yan, Kita ba, yan. kita? Apo, ayan. Okay, kita. So, yung kidney nandito, ano? So, ang katapat niyan dito sa likod, yun kaya nga sabi ko lower back. So, yun ang dapat i-blow mo. Pwede kung magagawa mong 15 minutes each side. Pero at least 10 minutes okay na. Pero if you can do it as long as 15 minutes each side, lalo maganda. Yun, ano, ito kung sino man yung nagtanong nun. Meron akong isi-share sa inyo. Ito yung aking dating kasama sa clinic. Okay, so ang naging problema niya, siya ay diabetic. Diabetic siya. So, nung naging problema niya kasi yung mata niya. Okay, nanlalabo na. So, nagpa-check na siya sa mga ophthalmologist, nakadalawa siya. May procedure na naginawa sa kanya. Ang problema, laki na nagastos niya. Halos hindi siya, parang hindi nag-improve. Okay? And then later on, nagpo-problema naman siya. Tumaas ang kanyang creatinine. At siya ay nagda-dialysis na ng 3 times a week. Imagine 3 times a week. Ano? So, pinagamit ko sa kanya yung ITERA kasi dati ko siyang secretary. Ano, yan. Okay, pinagamit ko sa kanya yung ITERA. Alam mo ba, siguro wala pang 1 month niyang ginagamit. So everyday, nung una pa nga medyo parang sabi niya, hindi pa niya masyado na-concentrate mismo dun sa area. Ano mong natutuwa ako? Ano mong sinabi niya sa akin? Kausap ko siya nung nasa Naga ako nung last Sunday. Kausap ko siya sa phone. Oo. Sabi niya kasi, Dok, mula po nung ginamit ko, sabi niya ganito. Okay? Dati po, kwarto namin papunta sa dining, malamit. Napapagod na siya. Imagine nung gumamit siya ng iTera, kaya tuwan-tuwa siya eh. Hindi na daw siya napapagod. Nakaka-move around siya sa bahay nila nang okay na siya. Okay na siya. Tapos, ayun, ang hindi ko natanong sa kanya kung alin yung, okay. Yung mga dati niyang iniinom na gamot, nabawasan. Para itong ating taga-Davao din, yan, nabawasan. At isang nakakatuwa, ako'y kinikilabutan. Yung dating hindi na siya nakakaaninaw, yung sabi nga niya, parang nag-hopeless na siya, wala na siyang makita. Unti-unti na ulit nare-regain niya yung niya. Sabi niya, Dok, nakikita ko na yung sa bedsheet namin, nakikita ko na yung stripes. Dati halos wala akong makita. Kaya tuwan-tuwa ako. Wow. Tuwan-tuwa ako. So yun yung Wow. isa kong ma-share sa inyo na with regards sa CKD. Ang ganda, talagang ang ganda ng effect sa kanya. Sabi niya, Yes, talagang siya proven pasalamat. po. Tuwan-tuwa siya. Para bang nagkapag-asa na siya ulit. Oo, at Mm. bumili na siya ng device niya. Kasi Oh, pinahiram ko wow. lang siya dati. Pinahiram ko. Sabi niya, ay, bibili. Tapos alam mo, yung kanyang kapatid, agad-agad sabi niya, bumili ka na. So yung kapatid niya, kumuha na rin ng device sa akin. Oh, wow. Oo. Ang galing. Yan nga So po ganon talaga kagaling ha. Pagdating yes, sa sa CKD, dialysis. oo, sige. Correct. Maganda ha. Magandang effect. Hindi kayo Mhm. magsisisi. Mhm. Ganon din po yung case namin dito sa Davao. Nagdadialysis 3 times a week. Tapos, ang iniinom na gamot, 12. Tapos, after pong makagamit ng iTera Care for almost a month, no, nag-iTera Care, nung nagpalab, binawasan po ng doktor from 12, naging 4 na lang. Tapos yung mga natirang 4 na yun, mga vitamins na, hindi po siya mga gamot. 'Di ba? Tapos ang maganda po nun,
nakabalik na sa dating niyang magda-drive na nga po eh. Wow. Oo, Amazing. pwede Amazing. na, nakakagawa na sa Yes. bahay. Nakabalik na po Oo. doon sa dating niyang daily life, no, na maayos. Mm. Okay, yes po. Yun po So, yung yun naman ang Kaya ating ngayon, Oo, yun ang ating purpose. Sabi nga natin is actually makabalik yung sa kanyang yung quality of life niya. Kasi yun kami pagdating yung sinasabing palliative medicine, ang importante kasi doon is yung ibalik natin siya doon sa kanyang dati, yung daily activities of daily niya ay maibalik niya. Yung hindi na siya abyarin. 'Di ba? Laking kasi abala yun Sabi nga natin correct. ang sakit Opo, ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So kung may buong isang katawan. family member na may sakit, lalo yung ganyan, 'di ba? Maraming naabala. Okay. Tama ka doon, Doc. At dahil doon, sa sobrang bilib nila sa product, ang kanyang wife, from dati po, ang business nila is nagbebenta ng barbecue. Oh. Pero ngayon, dahil sa ang galing ng effect doon sa asawa na nagda-dialysis, ang wife po ngayon, distributor na ng iTera Care Device. One of our Wow. leaders in Davao Yes. City, di ba? Dahil Yes. sobra po talaga yung bilib sa produkto. Oh, Solid, okay. solid. Opo. So, yun, wow. Aha. Bato. Bukol sa thyroid. Ayan, di pa po Oh, natin yes. napag-usapan thyroid ngayon. Yes. Napakaganda ng mga experience ko diyan. Yung isa kong pasyente, actually, ano ba yan? Mother-in-law niya, sinasamahan niya sa akin. And then, matagal ko na kasi siyang inaano yung anak na kumuha ng device. So, the other day lang kumuha na sila ng device. So, sabi ko, doon sa anak na nasa Japan, alam mo ba, ang isang magandang testimony natin, na talagang gumaling, yung sister-in-law niya na dating mayroong thyroid nodule. Alam mo ako, nagulat din ako doon. Kasi sabi ko, di sige, i-itera natin yung mo. Parang 5 sessions lang yun. Nawala na, hanggang ngayon, wala na yung bukol niya. Basta yung aking mga thyroid nodules na yan, kahit goiter, medyo ang ganda ng effect ng itera care. Talagang lumiliit. At meron ilan na yung talagang nawala. Ito, yung isang example ko, talagang nawala. Sabi niya, wala na po ko, wala na. Sige, so napakaganda pagdating sa thyroid nodules. Yeah, maganda, maganda. Okay. How about sa pag nag-grow daw po ba yan ng cartilage between the bones? Nagre-regenerate ba? Katulad ng example, yung sa osteoarthritis daw po Yes, at saka oo. ankylosing spondylitis. Spondylitis, okay. So, yun ang nagagawa ng itera, nagre-regenerate ulit siya. So, kung itututok mo siya dun sa part ng, let's say, sa knee, kasi yan ang talagang medyo laging may sumasakit, yan. Pag itinutok mo dun yung dun mo ini-focus yung itera, magtsatsaga lang magtsatsaga lang. Unti-unti magre-regenerate ulit yung cartilage niya. Tsatsagain nyo, hindi naman po yun ilang gamit lang. Pero at least, pag gagamit kayo ng itera, yun pong pain, malaki ang mawawala. And then later on, magre-regenerate na yung cartilage po. So ganun po ang gagawin ng itera. Pero wag magmamadali, baka naman nakailang sessions lang, hindi po na bago. Meron po tayong mga testimonials po na talaga pong nakita with tawag dito nakita po talaga sa x-ray na talagang nag-regenerate. So before and after na document po yun na talagang nag-regenerate po yung tawag po na chondrocytes o yung cartilage po doon sa area na yung ginamitan po ng itera. Alright. Saan daw po iboblow ang sa progressive Alzheimer at dementia type? Okay. So kasi po ay ang Alzheimer's kasi is a form of dementia. Ano po 'yan? Ibig sabihin na nawawala yung cognitive function ng isang tao. Ano po 'yan? Yan nagiging malilimutin na, minsan hindi na kung ano-ano na sinasabi, ano po 'yan ganyan. So kasi ay pag nag-Alzheimer's, ibig sabihin po isang neurodegenerative disorder. Ano po, hindi po sakit ang Alzheimer's. Ito po ay parang nangyayari po. So depende lang po, may mga tao na
as young as 60 years old nagkakaroon na ng Alzheimer's. Pero meron pong iba naman na maabot silang 100 years old pero ang kanilang cognitive function ay maayos pa. So ano po ang pwedeng gawin? So ito po ang protocol na pinagagawa po. Kasi nga neurodegenerative disorder po yan. So yun pong forehead, 5 minutes. Top of the head unless you have hypertension, 5 minutes. At saka po yung back of the head. Ngayon, kung may hypertension, pero controlled naman po, okay lang po yun. Kasi usually mga elderlies, di meron na pong iniinom na mga kung ano-anong medications, especially for hypertension. So kung controlled naman po, okay lang pong i-ano nyo po yun. Or if medyo nag-aalangan kayo, edi itutok nyo na lang po siya sa noo at saka sa batok. Okay lang po yun. Okay. Kapag mayroon daw pong sakit sa puso at naoperahan na, payat na po na 35-year-old girl. Okay, kasi baka naman kasi nga 35 years old, baka ang kanyang condition kasi ay more of yung rheumatic heart disease. So yung mga karamihan kasi sa may mga rheumatic heart disease, ang kanilang pangangatawan, medyo sila, maliliit. Ano po yan? So ngayon, kung naoperahan na siya, unless na meron po siyang valve replacement, usually yun ang mangyayari, medyo hindi natin po pwedeng i-blow yung heart mismo. Kasi nga po may valve replacement. Most likely merong valve replacement na ginawa sa kanya. So pwede naman pong around the heart at yung basic protocol, pwede po yun. Okay. Wow, pahingi po ng mga recording. Okay. If slim daw po ang gagamit, okay lang ba na mag-iTera Care every day? Or baka lalong mag-lose ng weight? Hindi naman po. Hindi naman po. Although isa sa function po ng iTera, di nakaka-slim. Pero hindi naman po pag-isipin. Pag-slim na kayo, lalo kayo mamayat. Hindi naman po. Sabi nga ay, ang iTera Care is tawag po dito. Para bang kumbaga sa po ay, ang ating katawan, may sarili talaga siyang function para paggalingin ang sarili natin. With iTera, parang sinacharge niyo po yung katawan ninyo and then yung katawan po natin ang bahalang maghanap kung saan makakatulong ang terahertz sa atin. Ganun po ang gagawin ng iTera. Hindi po naman ibig sabihin, bilalong papayat, paano na? Hindi po, hindi po ganun. Nire-regulate niya lang. Doc, ano daw po, yung tita daw po niya, 4 months nang gumamit ng device. Lalo daw pong pumayat. Kailangan daw po ba niyang mag-lessen ng pag-wand? Sana okay, so all, ganito. no? Ganon, pumapayat. Okay, sige, Okay. So, kasi minsan, parang inaasa lang natin lahat yan ay sa iTera. Baka naman may ibang conditions. Although, sabi nga natin, ay kaya nga magic wand ang tawag natin sa iTera. Lahat na halos ng nararamdaman natin. Pero there are cases na dapat ay di makonsulta sa doktor din. Ma-double check din muna. Baka meron siyang iba. Baka may problema sa thyroid pala. Merong hyperthyroidism. Kaya pala siya namamayat. Baka merong other conditions. Merong halimbawa ay may diabetes. So dapat ma-check up din siya. Hindi naman natin, yun na nga yung sinasabi natin, wag naman kayong masyadong ating mga, let's say, yung ating mga therapy dyan, yung ating mga merong, sila yung nag-house to house and then iaalok natin. So be careful din, ha? Huwag naman yung don't promise the moon and the stars na, gagaling yan. Nyo din. Dapat, kumbaga, kung let's say, yung after some time na parang walang condition or yung expected na condition ay hindi yun, So, better consult then a physician. Pa-check up nyo rin siya. Baka kasi may ibang conditions. Ganun yun. Yan. Baka mamaya, yun sa hyperthyroidism, blow kayo ng blow, yung pala naman kaya namamayat ay may hyperthyroidism. Yan, kasi isa yung number 1 na cause ng pamamayat or baka may problema sa baga, baka may tuberculosis, or may something na problema sa heart. Kaya po dapat ipa-check up po ninyo sila. Ha? Okay. Okay. Doc, meron po nagtatanong about the stroke. Alam ko, lagi po natin itong dinidiscuss. But baka, Yes. Pero baka kasi
first time niya lang pong umattend ngayon, si Miss mm. Susan, na mild Mm-mm. stroke daw po, saan siya pwedeng i-blow? Okay, ganito, nasaan ang kanyang paralyzed na extremity, kaliwa ba o kanan? Kung halimbawa, okay, example, kung kaliwa ang na-paralyze sa kanya, so ang ibig sabihin, ang part ng brain niya na nagkaroon ng damage is the right side. Okay, so ganun po. So, i-blow nyo yung affected area, yung paralyzed area, kung left yun. And then, opposite po noon, ang affected na brain. So, doon nyo po i-blow ng 5 to 10 minutes. Hanggang 15 minutes, okay lang. Basta matotolerate po ng pasyente. Pero simula, mga 5 minutes muna. Pero ito, laging 15 minutes po ito or longer yung kanyang affected extremity. Kanina po, meron akong isang pasyente na stroke patients na, nag-therapy na daw po siya sa hospital, naka 3 years na siya, pero walang pagbabago. So nag-start po ako sa kanya na igamitin ko ang Itera. And then, ibalitaan ko kayo. Pero ang dami ko, ang ganda po ng pagdating po sa stroke ako, sabi ko nga po, natutuwa ako dahil may dadating, halimbawa, natatapos mag-therapy itong isa after ilang araw. May dadating, Dok. Sabi po nung kapitbahay namin, dito daw po siya gumaling. Kumusta na yung pasyente? Ay, ngayon, nakakagawa na po. Back to normal na po. Pero nung meron akong isang pasyente rin na 2 weeks ago, nung huling makausap ko siya, kinumusta ko, nakatungkod siya, may tungkod. Yan, sabi ko dun sa asawa, kumusta na siya? Kasi every time na makikita ko yung pasyente, kinukumusta ko. Kumusta ka na? Sabi niya gano'n. Sabi niya, Dok, hindi na po abyarin. Alam mo sa amin yung term na hindi na abyarin. Sabi ko, anong ibig sabihin ng hindi na abyarin? Kasi dati po, mula sa yung pagpupunta sa CR, aalalayan ko. Pupunta po doon sa gayon, aalalayan ko, babalik. Ngayon po, mag-isa na siya. Pero nakatungkod lang siya. Imagine, malaking yun. Yun ang sabi Malaking natin. bagay yun. Yes, malaki yun. Malaking bagay na po yun. Okay. Tapos yung isa, kinumusta ko rin, yung sabi ko sa yung parang suspected laryngeal CA, na wala siyang boses. At pagdating ng parang pakiramdam niya, yung lumiliit na yung niya, lumiliit na yung daanan ng pagkain. Ngayon, okay na ang boses niya, pag minsan interviewing ko yun, to document ko, nakakasalita na siya. And then sabi nga niya, okay na daw siyang kumain. Parang kumbaga sa is 75% na parang nare-regain na niya yung kanyang boses, sabi niya. Tsaka yung pagkain niya, hindi na yung lagi siyang parang laging may nakabara sa lalamunan. Okay. Okay. Irregular heartbeat daw po at minsan nagpa-palpitate yung heart. Senior male, 66 years old. Okay. So, ang tawag natin doon is arrhythmia. Ibig sabihin ng arrhythmia, irregular ang tibok ng puso. So, although, maraming maraming klase ang arrhythmia na yan. Pero, actually, yung sa akin kasing naging case, is more of parang nagpapalpitation siya at saka nakakaramdam siya ng nahihirapang huminga. Okay. So siya yung candidate na for angiography and then kasunod nun, angioplasty. Sabi nga niya, Dok, medyo hindi ko po kakayanin. So bumili siya ng device. So from time to time, nakukumusta ko siya, nagchat-chat ako sa kanya. And then minsan pumunta sa clinic, sabi niya, ang laki na po ng nabawas. Dati po madali akong mapagod. Dati po kaunting nahingal. So ngayon daw, okay na siya. So at least yun. Pero yung palpitations, meron po tayong, ako personally hindi palpitations ang kwad ko. Pero meron tayong mga testimonials na nagkaroon ng arrhythmia ay nawala yung nag-normal, nag-go back to ang kanyang yung heartbeat niya nag-normal na ulit. Normal. Yung rhythm kasi sa puso kasi pag ini-ECG kinukuha natin yung rate. Yung rate ay yung ilan. 1, 2, 3, 4. Yung rhythm, yun na nga yung arrhythmia. Say ang normal na tibok ng puso natin, lubdub, lubdub,
lubdob. Pag sinabi din natin arrhythmia, lubdob, dub, 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 hindi siya regular. Kaya arrhythmia ang tawag doon. Kaya yan ng Itera. Wow. Meron po dito na namatay sa arrhythmia. Natulog lang. Yun po, pagising. Anyways, hindi na nagising. Opo, hindi na ibigay yung ATM account at mga bank accounts. Kaya yun, ang hirap. So, saan daw po dapat i-blow ang may lupus? Lupus, okay. So, sabi nga natin, ang lupus is a form of autoimmune disease. Nang ibig sabihin nun, yung sarili din niyang immune system nag-overactive. Kaya, sinisira niya yung kanyang system din ng katawan niya. So, yan. So, kasi ang lupus ay maraming multi-organ yan. Pero kadalasan yan, ang nakikita dyan is yung sa skin. Diba? Nakita natin ba? So, iba yung psoriasis. Yung psoriasis parang yung nagbabakbak ang mukha, gano'n may ano. Pero ang lupus, parang nagkakaroon ng ano ba siya? Yung nagtitiken, kumakapal yung patsi-patsi. Patches-patches. So, yun. Okay. Ang isa pang naapektuhan kasi sa lupus, kadalasan is the kidney. So, skin and kidney. Pero ibang organs naapektuhan din. Joints naapektuhan din. So, kung ang problema niya ay yung skin lesions, spray niya ng, although, isang tanong doon, masama daw po yung naiinitan. Hindi naman, iba naman yung init ng ng araw. Kasi di ba dapat yung mga SSL, yung ganyan, yung tawag natin, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, bawal daw mainitan. Pero iba ang gagawin ng Itera. Iba yung heat na sinasabi niya. Hindi yung heat ng may ultraviolet ng sun rays, hindi yon. So, spray mo po yung na yun, yung area na yun ng charged water, then tsaka i-blow. Kasi saan-saan yan patsi-patsi. So, yung lahat ng merong na yun, 3 to 5 minutes bawat may patsi. May sa mukha, meron yan. And then, itry nyo na din po, o isama nyo na po yung blowback. Kasi most of the time, apektado na rin po yung kidney. Pero first and foremost, dapat ay ang basic protocol. Okay? Kung hindi naman po siya kinakailangan restricted ang fluids niya, painumin nyo rin po ng at least 8 glasses ng charged water. Okay. Yes. Preparing for operation daw, Doc. May barat do na valve ang puso. May aortic stenosis. Okay, Stenosis po siya. so, Sabi po ng cardiologist, papalitan na daw po ng new valve. Pwede daw po bang i-continue pa ang pagbo-blower? Sige. So, depende kasi, siyempre, yung cardiologist nyo ang the best person na magsasabi sa inyo kung ano ang the best, na dapat gawin. Siyempre, pag cardiologist, at meron yung tinatawag na 2D echocardiogram, doon po nakikita kasi kung kung okay pa yung valve mo. So siguro nakita niya na talagang yung tawag dito, yung ejection fraction ang sinasabi, yung amount ng blood na itinatapon ng puso papunta sa circulation, pagkukunti na, ibig sabihin nun talagang parang damage na mabuti yung mo. Pero pwede mo pong itry ang Itera. Doon i-blow nyo lang habang hindi pa na-ooperahan. Malay nyo, pag-blow nyo ng Itera sa susunod na pre-operative at biglang ini-check ulit yung ninyo, baka magulat yung doktor. Bakit nag-improve yung inyong aortic valve? Baka. So, try mo po. Sige. Tama. Tapos sabay kwento sa doktor. Yes. So sabi, paano nangyari sa yun? Diba? Alam mo, may kwento ko kanya. Merong isang sikat na cardiothoracic surgeon. Sila yung mga nag-oopera. Yan. Ang galing niya. Sabi nga, tagang well-known siya sa Philippines na magaling mag-opera sa puso. Alam mo bang, siya naman ang nagka-problema. Na siya ay dapat siya operahan. Alam mo, ayaw niya. Natutuwa.
Ayaw niya. Sabi niya, parang bang naisip niya, paano kung maging table death? Ibig sabihin ng table death kasi, baka doon sa operating room, doon pala sa operating table, bumigay na siya. Sabi niya, hindi ako magpapopera. Pero siya, napagaling niyang surgeon. Hindi naman siguro sa, wala siyang tiwala sa ibang kapwa niyang doktor. Siguro yun lang ang kanyang mentalidad. Kumbaga, so parang alam ko, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Okay. Alright. Para daw, Doc, sa nagkasakit ng myasthenia gravis. Rabies, okay, sige. Naoperahan na siya, tinanggal na ang thymus gland, Oo, pero oo, tuloy oo. pa din ang maintenance medicine niya plus Yes, oo. vitamins dahil madali din siyang mapagod. Oo. Bagsak right side talukap ng mata niya. Mm, Saan daw mm. po part ng body dapat Yes, i-blower? okay. So ganito 'yon, ano, ang myasthenia gravis, ang problema diyan yung conduction. Yung ano neurotransmitter na acetylcholine ay kumbaga hindi lumalakad, hindi pumupunta doon sa receptor. Ganon 'yon. So yung receptor na yun yung nagko-control ng muscle. So kaya pag may myasthenia gravis, sila yung bagsak ang mata, tapos sila rin yung parang iba naman siya sa Parkinson's, pero parang nanghihina sila. Okay? Kasi ang myasthenia gravis is also an autoimmune disease. Okay? Kasi tama yung thymus gland, siya yung nag-ano ng kumbaga 'di ba, yung stem cells. Yung stem cells na nanggagaling sa ating bone marrow. So, parang yung stem cells na yon, yung ating thymus gland ang magko-convert nun to convert to T lymphocytes. Yung T lymphocytes naman, pag na-over siya yung parang mag-ano siya, parang sisira din dun sa acetylcholine, parang gano'n. Kaya nawawalan yung transmitter. Kaya sana, kung hindi pa siya naoperahan, yung thymus gland sana ang kanyang, yung thymus gland kasi nasa dibdib, sa may itaas ng puso. Nandito yung thymus gland. Since naoperahan na siya, so na yung magkokontrol nung kanyang, yung T lymphocytes niya na nag-ano naman sa mga immune system natin. So, overall na lang, siguro dahil nga natanggal na yung thymus gland niya, i-stimulate niya yung kanyang spinal cord at saka yung kanyang long bones, na doon, saka yung hip niya, para ma-stimulate na lang yung stem cells niya. So yun na lang magkakaroon. Pero otherwise, yun kasi ang problema with myasthenia gravis. Nandoon. Hindi siya neurodegenerative disorder na katulad ng Parkinsonism. Siya ay more of autoimmune. So yun ang problema. So yun ang iyan mo doon, spine cells, yung iyong immune system mo. Ang iba-balance kasi 'di ba pag sinabi nating autoimmune, overactive yung immune response mo. So ang gagawin ng Itera, parang i-modulate niya ngayon yung iyong immune system para hindi na kumbaga ay kung sakwan ay hindi niya sisirain yung mismong yung cells mo, parang gano'n yun. So ano mo na lang yung basic protocol, long bones and spine, gano'n na lang. From Miss Sally Kuwa, kapos daw yung boses. Matutulungan ba ng Itera? Saan daw po dapat i-blow? Kapos yung boses, yung katulad ko po na namamaos. Okay. So yung a while ago, I was nabanggit ko yung isa kong pasyente na suspected laryngeal carcinoma. Suspected kasi hindi niya na pinadiretso yung sinisis ka na kasi siya. Tapos parang susunod daw MRI, tapos iba-biopsy. Ayaw na niya. Hindi na siya sumagal kasi sabi niya kung ano-ano pang gagawin sa kanya daw, ang dami nang nagawa sa kanya. Parang ayaw na niya. So yun na nga yung kinikwento ko kanina na namamaos siya, na ang pakiramdam niya ay parang, ang tawag sa amin dito, nabubulunan. Parang pag nalumod siya, nalunok, parang may nakabara. And then nung nag-Itera, unti-unti, medyo matagal na, parang ako, chinek ko siya na more than 20 sessions na. Anyway, kung sa iyo yung device, kung gawin mo na magat hapon o in a
2 weeks time, di nakaano ka na, nag-improve na siya. Nag-improve yan. Nakakasal. Kanina, parang kanina o kahapon, nakasakay sa tricycle habang naghihintay na siya yung turn niyan para mag-therapy. Kumusta ka na po? Ay, okay na daw, okay na. Medyo yung boses ngayon, sabi ko, from 75% nang nare-regain niya ulit yung ng boses niya. Hindi pa 100%, 75% nakakaano na. Yung bang dati, yung alam niyo ba yung pag yung paus yung boses. Ngayon yung buo na yung boses niya. Kailan niyo, Doc, masasabi na po na yung paos is kailangan na pong ipa-doktor? Okay. Katulad ko po, namamaos ako. Pag ganito yan ha, kasi yung actually nangyari sa akin yan ha, initial nangyari sa akin yan. Namaos ako. So sabi ko, panahon ng pandemic, chinat ko yung aking friend na ENT doctor. Sabi niya nga, may mga binigay siya sa akin. Kasi almost more than 2 months na. So naalarma na din ako. Kaya more than 2 months na akong namamaos. Hindi naman yung totally paus, pero hindi ganun yung boses ko. Yan. So sabi ko siguro dahil salita ako ng salita pag sa pasyente. Okay. So, nag-suspect din ako, baka may inanon siya sa akin, yung mga ni-spray, alam mo yung kamilusan, yung common yan ng mga ENT, ni-spray, yan, ganyan. Tapos yung rest ng boses. Kaya din ako, nagduda sa ako, baka ako merong, isa kasi sa mga nagiging cause din ng aside from yung mismo rin, is yung tuberculosis. Pagka ang symptoms ng pasyente, lagi siyang namamaos, paubo-ubo, pero namayat siya, lose ng weight, most likely tuberculosis yun din. So kaya nga pag more than a month na ang paus mo is na yun dapat magpa-check up muna sa doktor or mas pwede namang hindi ENT agad, pa-check up ka sa doktor. So siyempre tatanungin ka kung ano bang symptoms mo, then maaari niya nga first step is baka ipa-x-ray ka, then wala siyang makitang ganon. Yun, i-refer ka niya sa ENT para ma-endorse laryngoscopy. Yan gagawin. Oh, wow. Yeah, nako. Pagtingin ko po sa oras, it's already 9:55, so we only have 5 minutes. So, ang gagawin po natin, Doc, yung mabilis lang. Ang sasagutin lang po natin is kung saan po ibublow at gaano katagal. Okay. Okay. Kasi Ito mas na gusto ko naman kasi talagang ini-explain Kaya ko nga, din maganda po Hindi ba talaga yung, na ina-explain Kaya yung nga para po. bang hindi yung, bigay mo doon. Siyempre, at least may konting background there. Kung ano yung nga condition po. nila. Oo nga. Sa susunod, agahan na yung mga nahuhuling ito. Dapat mas maaga silang makapagtanong para sila yung mauna. Okay. Aortic aneurysm na may pacemaker. Okay. So, hindi natin pwedeng dahil nga may pacemaker siya. Although, ang pacemaker naman, nakalagay yan usually sa may upper ng chest, hindi naman siya diretso doon sa may puso, ang pacemaker doon. So, avoid mo na lang po yung yung area na may pacemaker. Pero, you can blow it directly po. Ang aortic kasi, yung aorta, is yun po yung, dali ha. Yung sa, ng part ng puso na, kasi, hindi pwedeng hindi natin explain So yun yung aorta. So na yung aortic aneurysm, either yun bang yung part ng may thoracic, abdominal part ng aorta kasi mahaba pong aorta. So bali kung let's say dito lang sa may taas, so avoid mo lang po yung may pacemaker, usually nandito po yun. Sa taas i-avoid may pacemaker pero yung mismong part ng heart, pwede mo pong i-blow. Okay. Okay na, okay. Okay na. Okay. Ilang beses daw po pwedeng gamitin ng iTera Care sa buong maghapon, Doc? So as long as hindi ka mag-exceed ng 2 hours sa isang araw. Okay. At least So ako wala akong nakikita naman kung anong na masama doon. Pero siyempre, din follow natin yung manufacturers na at least yan. Kumbaga sila yung mas nag-research diyan. So i-follow na lang natin na not more than 2 hours in a day. Alright. Okay. Pag na-diagnose na may right bundle block branch sa heart. Okay lang yun. No problem with that. Pero pwede mong ang iyong heart kung wala kang Pero wala pong problema with
right bundle branch block. Wala po yan. Benign lang po yun, benign. Okay. Parkinson's disease, 70 years old male. Okay po. Yung forehead, top of the head, at saka back of the head. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Okay po. Total of 15 minutes po sa buong head. Okay. Gagaling daw po ba ang HIV patients? HIV, so, sabi nga natin, we do not use the word gumagaling, gumagaling. So, kasi yung HIV is a condition na precursor siya na magiging AIDS. So, okay, hindi pa. Yung HIV, ibig sabihin lang nun. So, ang pwede natin gawin, kasi HIV sa immune system, i-stimulate kasi natin ang ating bone marrow para siya ng ating maging tumibay ang ating immune system. Kasi kaya nga, human immunodeficiency virus ang tawag, kaya HIV. So, i-blow natin. Gawin natin basic protocol. Blow is fine. Blow yung long bones. Yan. Sige po. Okay. Autism, Doc. Autism. Well, meron tayong mga testimonies regarding autism. Kaya lang hindi ganun siya kasimple, Tsatsagayin niyo po. So, yun. Forehead, top of the head, back of the head. So, yung brain po ang ating stimulate. Stage 4 colon cancer with ascites and metastasis to the liver. Sige, i-blow nyo lang po yung whole abdomen. Tagain nyo po 15 minutes 2 times a day. Glaucoma, Doc. Ang glaucoma, yes, maganda yung glaucoma. So, i-focus nyo dun sa affected eye. Affected eye, medyo layo nyo lang ng konti kasi medyo pag mainit, So, 5 minutes, start with 3, up to 5 minutes. Tapos, tsagain mo lang po 2 times a day. Focus mo po dun sa mismong Medyo malayo lang ng konti para hindi mainit. Pero we have testimonies na naggumaling po nag-improve po yung glaucoma. Na-reverse yung condition. Doc, ito 16 years old, may problem sa small intestine. 1 month na milk lang ang food. According sa lab, maraming sugat sa bituka. So, pwede nyo gamitin po. I-blow nyo po yung whole abdomen. 15 minutes 2 times a day. Then, charged water. Inom po ng charged water. Makakatulong po yun. Pag si Doc Ibay daw po, nalilibang talaga tayo kasi masarap po makinig sa mga paliwanag. Wow, salamat po. Salamat po. Wow, yes. Totoo yan. Pati ako nalilibang. Nakalimutan ko nang tumingin sa oras. Ayan. Good evening. Okay. Fatty liver. Fatty liver. Okay. First and foremost, limit mo ang carbohydrates. Yun po, nag-focus ng kwan. And then, blow sa liver po. 15 minutes 2 times a day, Sige, kasama po yun. Yun ang treatment sa fatty liver. Avoid yung too much carbohydrates. At saka yung matatamis, sugary, mga ganun po. And then, focus po sa liver area. 15 minutes 2 times a day. Ay, ang galing. Ang galing po niyan. Ang galing talaga. Rectal cancer, Doc. Nagmetastasize na sa stomach and ovary. Stage 4. Okay. So, kung makakatolerate siya ng more charged water, so be it. Then, whole abdomen, kasi nagmetastasize na, nagmetastasize. So, whole abdomen, and then, focus mo ng 15 minutes dun sa whole abdomen, then pwedeng naka-side view siya dun sa rectal area, mga 5 to 10 minutes po. 2 times a day gawin niyo yun. Kasi nagmetastasize na So, bali, yung pinakang rectal area niya, hindi na dun ang problema. Nagkalat na. So, dun na kayo mag-concentrate sa whole abdomen na. Kasi doon na yung metastasis niya. Okay. 2 times a day is affected. Paano daw po maalis ang dark spots sa face? Saan daw po ang dapat i-avoid? Melasma. Ano nyo lang po, maghugas kayo na maghugas ng charged water, i-blow nyo lang po. Kahit kung may pro kayo din, cold setting. Pero pag wala po, yung low, yung number 1 lang natin sa classic, yun po ang inyong pong gamitin sa mukha. Mga 5 minutes, then siguro mas maganda, maghilamos muna kayo, and then
habang ano din, siyempre matuyo na, spray nyo po ng charged water. Okay po, makakatulong po yun. Alright, Melasma. last question. Kung may cataract daw po or glaucoma, pwede po bang gamitin ang cold feature ng Pro device? Okay. So marami na kasi nagtatanong niyan, ano, kasi nga ang inaano natin kasi is yung heat ba, kasi pag yung lens implant, di ano siya, po pwede kasi katulad ng nabanggit ito isa kong kakilala, pag made in China daw, madali daw ano. Tapos pag yung mga is made in US or gayon, mas maganda. Well anyway, lens implant pa rin. So yung kung pwedeng gamitin ang ano, Ang cold para daw sa po akin ng cold iTera setting Pro. kasi meron kan avoid na rin ha, kasi yan pa rin yun eh, nando pa rin yung effect ng, although walang heat pero yung terahertz kasi may possible effect pa rin. So para hindi ano, pero with regards sa glaucoma pwede pong gamitin, wag lang dun sa may lens. Sa glaucoma pwede po, pero kung magka-glaucoma kayo, ang gamitin niyo na nga naman yung hindi yung basta cold setting lang, yung merong yung minimal ang ano, yung pinakamahina po na may heat po ang gagamitin para may effect Ayo. din. Ayan, may humabol pa isa. Last na po talaga itong babasahin ko ha. Pwede daw po bang i-blow ang punit na cartilage sa kneecap due to injury? Ibablow ang injured. Opo, kneecap. May punit na cartilage daw po sa kneecap. Pwede po. Pero obserbahan nyo, usually kapag punit yung cartilage, most likely operation po ang magiging pan po doon. Ano? Ang hihahatol sa inyo ng orthopedic surgeon. Pero pwede nyong gamitin muna ang iTera. So if ever nawala ng masakit, nag-improve, edi salamat po. Salamat, Doc. Wala naman pong masama. There's no harm in trying. Oo, siyempre kaya lang kaming mga doktor, siyempre kami doktor, lagi namin siyempre i-advise sa inyo yung alam namin na medical procedure or surgical, mga medical tawag dito, maitutulong or surgical procedure na kailangan para sa iyong condition. Ganun po ang doktor. So, pero ito lang naman po ang maano po, wala naman pong masama. There's no harm in trying and using iTera. Gamitin nyo lang po. Sige. Although alam natin, marami pa rin pong doktor ang skeptical po dyan. Marami yan. Yung nakakatulong sabi, may bone cancer daw, ayaw daw paggamit. Siyempre, nasa choice nyo rin po ba yun? Pag naman po sinabi natin, ito ha, ang akin, doktor, bilang doktor. Pag sinabing cancer, anong laging sasabihin ng doktor? Wala na po tayong magagawa diyan. Ginawa na po natin ang lahat. Pero, tapos sabi, nasa sa inyo na po. So, ganun ba? Para bang ang sa akin kasi, yun ang naging principle ko. Kadalasan, kung kailan yung talagang sagad na sa buto, para bang sabihin natin, at saka lang kayo papayagan ng gumamit ng ganyan-ganyan. Pero bakit pwede naman na habang ginagawa ito, gamitin yung iTera or gamitin ng di ba? Mas maganda, di ba? Ganun ang akin Yes. ha, yun ang aking sinusunod. Kung bakit, kung bagay sabi ni, wag niyong sabi ni, bakit hihintay natin yung talagang, yung push against the wall na, wala na po tayong magagawa. Tapos, doktor, sige, try mo. Bakit kung kailan, kung kailan nyo sasabihin wala nang magagawa, tsaka nyo sasabihin, papayagan. Samantalang, kung pinayagan nyo yan na habang nagkikimotherapy, parang sabi yan, nagkikimotherapy, nagre-radiotherapy, pinagamit mo siya ng iTera, di ba? Hindi yung bandang huli, kung talagang wala nang magagawa, tsaka mo palang di syempre, lalo namang, kaya sabi na wala rin naman nagawa ang iTera. Kasi, paano nga? Nung pinayagan kang gumamit, ano na rin, kumbaga sa kung push again, wala nang iisugan. So, yun ang akin, ha? Yun ang akin. Sige. There's no harm in trying. Sige. Wala naman pong mawawala. Kumbaga, yun sa madaling salita. Walang mawawala. Yes, walang mawawala. Kaya gumamit po tayo ng iTera Care. Anyway, complementary naman po kahit may Yes. iniinom na gamot, kahit ano pong ginagamit, complementary po ang iTera Care. Ayun, so yes, maraming salamat, Doc, sa mga alam ko may marami pa po kayong mga tanong in mind, marami pang gustong umabol. So, para po doon, next week po ulit, meron po uling Q&A. So, make sure nyo po na agahan nyo na, mag-type po kayo agad para mauna po nating mabasa yung question nyo po.
Tapos, para dun po sa mga nagre-request for the video recording po nitong Q&A, ang gagawin po natin is ipapapost ko po ito sa iTera Care community na group chat natin. So please make sure you talk to kung sino po ang nag-invite sa inyo dito, na i-add po kayo doon sa iTera Care community group chat po natin to make sure po na makakuha po kayo ng video recording. Kasi napakarami pong gustong magpa-email at ang staff ko po is hindi available ngayon para po kunin lahat ng mga email addresses. So, doon na lang po, no, ipapapost ko po itong recording sa iTera Care community group chat. So, make sure po na nandun po kayo para po makuha po ninyo yung video recording. Ayun po. So, maraming salamat everyone. I am sure, ayan Doc, we are still 137 up to the last minute, no? Talagang ang dami po ditong feedback na nagsusuper enjoy po and looking forward for Wednesday nights para po kayo makita at mapakinggan daw Tutuwa po. din naman ako. I'm glad na maraming looking forward. Nag-aabang po talaga sa inyo. Yes. Even po dito sabi din, pagkagaling sa work, no? Ayan, nakinig na po agad kay Dr. Ibay. Maraming salamat po. Nako, Doc, mag-prepare na po kayo pagdating ng Christmas party. Siguradong maraming magpapapicture sa inyo. Okay. Looking Doc, forward. nandun po ba kayo sa Christmas party? Of course. December 10, ano? December 10 yan, ano? December 10 po sa EDSA Shangri-La. Please make sure po. Pupunta kami, yes. Ayan, mag-register na po tayong lahat kasi nandun po si Doc Ibay. Ayan, so maraming salamat everyone. Maraming salamat, Doc. Yes, maraming salamat din sa lahat ng ating nag-attend ng Zoom meeting. Thank you very much and good night. See you next week. Yes po, we are praying for your good health at maraming salamat po. I-bless po ang family ninyo, i-bless everyone para po matuloy-tuloy po ang pagbibigay po ninyo ng blessing sa lahat po ng mga tao na nag-aabang po sa inyo. Okay. At maraming salamat po sa lahat. Alam ko po kayo, mga nagtatanong, it might not be your own experience or problem, pero tinatanong nyo po yung mga problema ng mga kakilala ninyo. Maraming salamat po for caring for them and for being a blessing to them. So let's continue to be a blessing. We'll see you next week. God bless you all. Bye-bye. Good night. See you next week. Good night. Good night, Doc. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.